Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Bavi o kaya magiging local name, domestic name na Sports Zone. Mga balita sa hinampang. Diri sa Iloilo, sa pungsod, tubisan diin man nga bahin sang kalibutan. Mga hinon-anon sa patag sang hinampang. Inyo mahibaluan sa Sports Zone. Ang kahapdi sang kalutusan. Ang kasadya sang kadalagan. Ululupod natin masaksihan sa Sports Zone. Programa sa hinampang, pagkilala sa mga tao, sang ila kinaadman, sang ilang pagpaninguha nga matibong ang kagalingon nga hampang. Sports Zone. Iyari ang inyo Sports Zone host, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Mayong aga Western Visayas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Sports Zone. Isa naman ka Martes para sa mga latest update sa patag sang hinampang. Inang inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Mululupod kita subong aga diri sa Radio Pilipinas Iloilo. Matantis kita magpatpat sang aton nga mga balita nga patpaton subong aga ginatamyaw naton sang happy birthday ang aton kaupdanan diri sa Radyo Pilipinas si Mr. Rochelle Jones Hotahero sa ulog sang iya adlawan subong no. More blessings gid kag good health amo gid na iyang pinakanami nga mabato naton sa aton nga kaadlawan. Mayo lang panglawason. Mga kabinan sa aton nga pagpangalagad, istoryahan ta ining Wimbledon run ni Alex Iata. Nadi damugit sa mga Pinoy fans sa Nagkalipay nagka-celebrate no. Although wala siya wala siya nakalusot sa next round. Pero damugit ang napabilib ni Filipina tennis sensation Alex Iata sa iyang pagpasakop sa Wimbledon Championships. Umaga daw amuning isagit sa mga ginabantayan permi ang Wimbledon Championships. Kag napabilib kit hindi lang ang mga Pinoy fans kundi ang mga nagalantaw man sa bilog nga kalibutan. Samtang sa iban pa naton nga balita, mga kabyanan matapos ngati do ay gito na tigayon ang proposed rematch ni Floyd Mayweather kag ni People's Champ. May nagalutaw subong nga pangalan ngati posible makasambuwa ni Manny Pacquiao. Mga kabyanan ini ang bag-o corona nga Boxing Federation welterweight champion nga si Liam Paro. Why na yan? Nanalaw na yan si Mayweather kay Pacquiao. Balaan niya nga nga kondisyon pa si Pacquiao eh. Hindi sa edad bala ni Pacquiao, pila? 47? 48? Padayon sa gihapon sa paghampang. Hindi, mga bataon pa gani nga mga boksidor ang iya makainkwentro, pero doon na ayaw-ayawan gid mga kabyanan. Istoryahan tayo na karon no, diri sa aton nga pagpangalagad. Samtang sa ibang panaton nga balita, mga kabyanan, good news para sa mga athletes no sang probinsya sang Iloilo. Mga kabyanan, ang Iloilo Provincial Government may educational assistance program para sa mga provincial athletes.
So makaupod ta karon no diri sa aton nga pagpangalagad ang Sports Development Officer 4 sang Iloilo Provincial Government. Discuss kagti ano ang katuyuan sini? Sino sini ang pwede mag-qualify? Kag ano gid ang purpose sini no? Kay nibaluan taman damo sang programs ang Iloilo Provincial Government para sa sports. Kati palapad pagid no sang provincial government headed by Governor Toto Defensor. Okay, ara na sa Zoom no ang aton nga bisita. Makaupod ta via Zoom si Sir Ray Cabarles, ang Sports Development Officer 4 sang Iloilo Provincial Government. Sir, welcome sa Radyo Pilipinas. Maayong aga. Tayo mingaga sa mga tagpalamatisang Radyo Pilipinas. Sir, luyag na ton magkuha no sang detalye no sa sining educational assistance program sang Iloilo Provincial Government para sa mga provincial athletes naton. Ano gid ang katuyuan sini Sir Ray? Namugin umpisang sa 2020 before pandemic no, ging conceptualize na ini nga idea nga imuan ta sang support or athlete support program ang aton mga atleta sa probinsya sa Iloilo nga nagatinguha nga magdala ng pangalan sa Iloilo sa regional kaysa national nga level of competitions. So, doon nagsulod sa pinsarta nga pwede tayohan ba lang nga mabuligan ng mga kabataan ngayon. So, nag-draft pa sang ordinance in pa-sponsoran tayo ni kay former board member Matt Palabrica. Okay. Kag dito, ginbalay niya ang mga kailangan ng mga argumento para nga ma-convince ang ibang mga members ang sangguniang pananawigan nga buyugan pag pukdan ang ining kausa sa mga atleta. And in the end, nanging successful ini kay supportaran sa tanan nga membro sang sangguniang pananawigan ang ining hagna. Sponsored by board member Matt Palabrica kag gin-co-sponsor sa tanan nga mga board members sa probinsya sa Iloilo. Tutulot naman sini nga ang mga atleta sa probinsya is gin-acknowledge na hindi ini sila yung mga manggaranon. So, bulig sa mga kabataan hindi nga mapalayo rin ang pag-eskwela. Kahit gindala nila ang dungog sa probinsya sa Iloilo sa competition, nga nito pagtagaan sang scholarship program. Kung itawag nilang assistance o education assistance to Iloilo provincial athletes. So, sa nauman ini, so gining mga uban tas ang guidelines implementing rules and regulations para nga ma-implementar ini ang ini nga ordinansa. So, sinong pwede kwalipikado nga maka sunod diri sa o makabail sini sa assistance no. Ang una dapat Webra gold medalist ka. Okay. Kung hindi ka gold medalist sa Webra, hindi ka kwalipikado. That's the first no na criteria. Second, bronze medalist ka man yan. Kung hindi ka man medalist sa palaro, basta gold medalist ka lang sa Webra, kwalipikado ka na. Okay. Dapat tapos ma-enroll ka din sa probinsya sa Iloilo nga may eskwelahan, private man o public. Hindi ka pwede ka-enroll din sa ibang eskwelahan sa sulat sa Iloilo or sa Manila ka ma-enroll, no? Automatic disqualified ka diyo sa siling criteria. Tapos, alin mo nga residence. Dapat residence mo ara ka sa any barangay, any municipalities no? Sa probinsya sa Iloilo. Grabe, 3 pinaka-qualifications nga dapat mo mapasaran antes ikaw mong kwalipikado nga atleta na makabail sa educational assistance program sa probinsya sa Iloilo dyan. Sir, nakita ko din no, sa isa man sa mga guidelines at ang kung naka-gold man siya sa PSC, sir, na competition?
May siya national nga level. Okay. Kaya ang Batang Pinoy nga national competitions, wala siyang regional. Rekta na eh. Wala siyang regional nga competition. So it is why nga aging allow ta ang Batang Pinoy nga athletes nga naka-gold medal na pwede sila ka-avail sa siling assistance. Sir, anong mga benefits abi nga mabaton sa aton nga mga atleta in kaso nga ti sila makapasar sila sa screening process? Una, good for 10 months nga 2,000 monthly allowance plus 2,000 nga school supplies allowance kag 2,000 nga uniform allowance. So all in all, mga 24,000 ini ang mga avail sa naton siling nga mga atleta sa isa ka tuig. Pero dapat nang maintinar mo ni kay ang ordinance nakasaad nga dapat ang bata padayon nga mag excel siya sa WEBRA. Okay. Dapat ng gold medalist siya sa WEBRA. Kay kung halimbawa, this year, gold medalist ka, pero the next year, hindi ka na gold medalist sa WEBRA. So, mag-drop ka na sa list ng mga scholars sa probinsya sa Iloilo. Okay. So, dapat kung, for example, sir, no, sakto itong mention mo, WEVRA 2025 na gold siya, tapos nakapasar siya sa sining scholarship, pero, medyo ging kabos gamay, no? So, mga pila, sir, ang target naton, nga mga beneficiaries, ini? Ako, may budget kami sini nga for the whole year, 2 million. So, that means more or less mga 80. 80 athletes sini ang pwede ta avail o pwede ta mahatag sa ila ang ining assistance program. Kanami gid kiti sir, aside sa incentives may may bulig kumbaga sustainable ang aton nga sports program kiti way lang nagatakop sa paghatag sang incentive sir, no, ang hatag suporta sa aton nga mga atleta. Yes, actually aside sa sining athlete support program, doon nga kita nga ginatun-an subong coaches support program at Nami gid. basi kung later on kung makumbinsi training members ng sangguniang panlalawigan na supportaran nila yung coaches support program, mga allowances man na pwede nila ihatag sa aton ng mga coaches who are producing, no? Producing gold medalists sa para lang pambansa can avail sa sining assistance program sa probinsya sa Iloilo. Kay nakita ko diriya sa bilang athlete man, bilang leader sa sports, nga ang mga coaches naton sila ni pirmi ang nag-lokdo sa financial aspect. Yes, sir. Sa training sa naton mga kabataan. So kung coach ka, hindi pwedeng hindi ka pagwakwarta. No, in support sa inyo sining atleta. Kagdabo kita sa mga na-survey ng mga coaches nga sila nila mas mayo pala ni kuno ang asawa kay way kabalo siyang utang sang mas mayo pala ni kuno ang coach kay way kuno pangutang para sa bataya. Para sa presura sa bataya. Pero nagpangutang siya o nag-loan siya para sa markets niya. Okay. So isa na sa mga testimonya sa mga coaches naton sa field nga gasto sila yan. Kaya ang kwarta nila para sa kabata sa future sa athlete nila. Di kinanandanig nga supportaran man later on. Kaya kumbinsi ang mga members ng unang panaligan nga noble man yung purpose niya. Okay. Nga mga buligan taton ng mga coaches. Kaya ride man nila kung padaw ng atleta nila. Pero daw mo magareklamo, resbot ng busa nila. Amo na gani sir, no, sa grassroots program, no, nga ginapabaskog sang Iloilo Provincial Government, sir, may mga may mga pabutyag na abi sang suporta nga mga private sector at abi nga ti nami tani kon kay nakita naton kon may magbulig pagid abi sa provincial government sa nakita naton malayo ang malabot sang aton mga atleta. Actually, sa sports,
we need para sa excellence ang kabataan na ito. Mhm. Hindi pwedeng suruon ng isang gobyerno ang Yes, tama. pagsuporta Mhm. sa aton mga atleta. It is a collaboration. Mhm. Isang private Mhm. corporation man na, private man siya nga institution, Mhm. o kung ano man, kasi isang operation, basta private, Mhm. no? Tapos, community na tao sa palibot. Tapos, gobyerno. Tapos, parents. Mhm. So, mag-collaborate in parents, community, private sponsors, gobyerno, Mhm. marabot na ang sports excellence para sa aton sining mga kabataan. Hindi pwede ng parents lang. Yes. Ito ko parents lang, kulang man kwartas ng parents. In fact, iba nga rin mga parents, why inikinikatagin, kiti pigado man. Mhm. Although, nga ginalaw lang nila, nangilay sining mga kabataan nga maghampang. Okay. Pero, ang support sa iya siyang private, ang support sa private na baan naman, Yes. sa timpo yung kung hindi may siya bata mo, hindi mo na sila mag-recruit sa bata mo, Okay. kung mag-support sa bata mo, Mhm. wala pa nila nila yan na may ngalan bata mo, antes na supportahan. Tsakto gid na sir, amo gid nang na-observe nato no. For example, diri sa province may mga basko kita nga mga athletes sa kibot ka lang ato na sa sa Metro Manila, iti na nakuha na sa mga dalagko nga universities. Tapos, siyempre, ang gobyerno naman, hindi man pwede yan, isalito lang talaga sa gobyerno. Kaya hindi mo man yung ginagastusan sa gobyerno. Mhm. That's why it should be collaboration ng gobyerno, sa communities, sa parents, kasi sa mga private corporations na magbulit para sa ating sining kabataan. Para na mas mag-aan para sa bata ang gastuhan na ikati. Kabala naman kita, hindi man siya ang bata mo kung wala siyang proper training. Kung proper training, kailangan mo, need mo man niya ang damo ng mga expenses para sa bata. Bayad sa coach, Mhm. bayad sa trainers, pagkaon, nutrition, Mhm. mga gamit, equipment, supplies Yes. para sa bata, para may excel siya. So, ano yung mga sa bata na gina-provide natin kung masarangan siyang gobyerno, private, parents, kag isang community. Okay. So, all in all, ang mga needs ng aton sa mga kabataan. Pero on our part, we are doing our role man Mhm. na mabuligan at aton sa mga kabataan sa kapasidad man nga mahatag sa gobyerno. Mhm. Okay. Sir, luyag naton may baluan sa uni ang deadline sang sang application no sa mga gusto mag submit no sang mga kinahanglan nga requirements. Kasi, nag-enroll, may tapos ang enrollment, Okay. so ang mga kabataan this year nga daog, no? Ako nag-gold medalist sa WBA. So, kwalipikado na hindi sila sa aton sila assistant program. Ang announcement sa aton sining head ni Dr. Fundal nga supposedly dapat this July, no? Okay. Or second week sa July, maka-release na kita forms kag makabato na kita sa mga aplikante alin sa mga nagkalain nga mga gold medalist sa WBA para nga ma-consolidate na ang tanan ng mga aplikante kag ma-screen kung bala sino dili sa ila ang aton sining nga tagaan para makasulod sa 80 ka slots na gi-provide sa probinsya sa Iloilo. Ang nakita naton gid sini sir ang mga wala pa bala maka-medal sa WBA, wala pa maka-qualify maning karas gini maninguha gid ni para nga makasulod sa scholarship sa sining educational assistance program sang Iloilo Provincial Government. Yes, hindi tanan ng mga kabataan na may mga mentalidad, Yes, tama. may mga desire to excel. Mhm. May mga kabataan yung papasa sa mga contented lang Oo. sa kung ano ang mayara sila. Mm. So, mayara man yan, depende sa sa upbringing, depende sa psychological background ng bata. Kung wala ang desire for excellence ara sa iya. So, amo na ang responsa lang sa gobyerno ta. No?
para sa mga bataan yan na gusto nila mag-excel, what to protect, hindi pa nila kaya. You have still time to train. Mhm. You have still time to correct your wrong perception. You still have time to correct your wrong skills. Basi am lang kag pabutan simpo mag-tadlang kag mag-excel ikaw kag daw ikaw no sa mga mga competitions regional kag parang pambansa. And kabay pa no ang iban man dira nga mga LGUs mag ano man no kuasang ideya man sa probinsya para nga ano no damo nga mga kabataan engage sa Yes, may man lang yung aton sa mga local government units nga supportive no. Although nga base naman kita sinadira sa pangdala ang atong mga local chief executives. Suportado bala nila ang atleta nila or hindi. Kaya may iba ni chief executives man, hindi mas sports-minded yan. Tama. Pero magtitas probinsya sa Iloilo nga siguro ganito sa Batanson, supportive niya sa tayong mga programa. Ang ginapangin sa opisina para mas portaran pa ang atong sining magtetan. Hindi ta sila nga tanan gig pareho ang mentalidad. Salamat kita po may mga mayors, may mga sa kanyang brand members na supportado nila ang ilang sila atleta kag willing sila maggastos sa atleta nila. At least makapian-pian. Bulig local government unit, bulig ang provincial government, bulig community, bulig parents, mambarang mata nga at least mabatagan nila support na sa mga stakeholders para sa ila sila nga kayo. Yes sir, kay kun lang tawon mo hindi basta-basta ang ginagasto kun kung naga-intra ang bata sa sports bisan ano pa na nga sahi sa sports may ano ka no hindi gid malikawan nga magasto ka kay damo sang gasto sa parents gig. Ako na nakita nga pinakabaratong sports nga saliin hindi kailangan gid siyang ginikanan magasto ako athletics. Kasi pinikadlangan tayo lang. Gani. Hindi ka na kailangan niya sok-sok sapatos protect na mahal. Huwag isang racket ng blackloy. Huwag isang chess match ng baklon. Huwag isang chess digital clock para sa chess. Huwag hindi mo kailangan niya magasto sa online. Ang athletics siya, lagan ka lang. Kaya yung saktos, tatlungan mo lang forms mo. Okay na. So that's actually the cheapest na sports na pininturan sa bata na hindi siya magasto. Ang gasto lang natin, training niya, pagkaon niya. Pero when it comes to supplies, equipment, hindi siya masyado magasto dyan. Kumpara mo sa mga chess, table tennis. Kung table tennis, hindi mo niya national exposure. Mapiti ka man, may star ka man to sa ibang lugar para lang makakompete ang bata. So, mga mga circumstance nga nakita sa dugay yun sa patagsang sports. Athletics lang gigya ang pinakabarato yung gasto. Barato, damo man nga medalya ang pwede madala man sang isa ka naga-intra dira sir kung porsigido man ang bata Damo gid kiti isa ka bata kaya ni 4 ka gold medals nga pag-push. May 100 meters siya, may 200 meters siya, may 400 meters siya, may relay siya. So, probably siya mag-collect no sang maramo nga mga medalya. Wherein nga ang inyong mga medalya may katumbas man ng mga incentives kung madaog siya sa mga regional pag national level of competitions. Okay. Sir, may mangkot lang ko, no? For example, bisa athletics, 3 gold mo bisa wevraa ang incentive sini per athlete or per gold ang ginahatag? Per gold medal. Okay. So, kung damo. So, kung tatlo mo yung gold, times mo sa 80. That means 24,000 na yung mo sining mabili sa probinsya sa Iloilo. Grabe, no? Do masaylo. Pero sumbong yan, nag-contemplate na ako kung pwede. Ang gold medalist niya, yung 10,000. Kaya simple, kung ang diferensya mo sa silver medalist is 2,000 lang, doon hindi mo niya motivate. Tama. Isa motivating factor na mambalagad lang. Mga diferensya gili. Pero kung medyo layo ang diferensya na yung mambalagad. Ako dito, kung kuhaan mong gold medal,
Gani. Iwas mo santa wala na dako makuha mo ba. Tapos isa pa gising na propose naman kagayang I am talking with talking with board member Mark Palambrica nga kung pwede, masponsoran niya ang pagkahatag sa separate nga amount para sa nag-break siyang record sa palarong pabansa. Boko nami. Gid. Kaya ito, natuwabla, record holder ka bago ka na record holder. Pero, ang incentive mo, 10,000 lang. Same lang sa ano. Ang isa to gold medalist man, 10,000 na niya. Mm. So, number ka ba na, ikaw yung nakaset sa record ng Pilipinas, tapos pareho lang ka mo yung incentive. No. So, gina-contemplate kung another 10,000 Okay. sa record break daw sa parang pabansa ang idugang sa incentive sa gold medalist nga naka-break sa record. So, on top sa incentive yung naplastar na, kung record holder ka, additional, bali, sir, doon mo nang ginaduso mo, Dani. More or less, kung nakuha ka siyang gold medal, equivalent siya na is 10,000 mo. Pero kung makabalik ka record, another 10,000. Economic. Gid. Sir Ray, I hope Parang mga bataan, motivate sila mayo. Ang drive nila to excellence kag record holder ng mga target. Kanila. Mabutang nila sa pinsan nila. Motivate sila mayo. Yes. I hope, sir, no, ang aton nga mga officials man dira, no, sa sangguniang panlalawigan na suportahan. I think hindi sila hindi sila kontra kay may mga istorya na ako Okay. na they will support the initiative kung magsaka na sa sangguniang panlalawigan. And bisan mismo si board member Mark Palambrica ng bagit niya suportado ko na mga initiatives na gusto mo ita-aprobahan sa sangguniang panlalawigan Mr. Cabarles. So I'm hoping. So today, basi kung ma-draft na mo ng letter, Okay. mahatag na naman sa opisina ni board member Mark Palambrica dyan ang ining mga inisyatibo. And mayugid, sir, kiti ano, no, ikaw, no, passionate ikaw sa paglantaw sa sining mga pwede pa bulig para ngati mag-improve pa gid kay malabot gid sang probinsya ang excellence sa patag sang hinampang. Yes. Lain ko lain kung akit ka at ang desire mo bala to help. Kag inintindihan mo kung ano ang mga kinanglanon mo nga iubrahon para nga makabulig ka sa mga atletatan. So isa ni sa mga pamagitan na in one or another tatak sa bretsanon sa mga atletatan nga wais lang na kabayan sa Iloilo Provincial Government. Okay. With this, madamo gid nga salamat, Sir Ray Cabarles, ang Sports Development Officer for sang Iloilo Provincial Government. Thank you, John. Thank you sa mga tagpalamati sa Radyo Pilipinas. Madaming salamat, Sir Ray Cabarles, ang Iloilo Provincial Government. Grabe, no? Hambal ka na lang sana all. Grabe, no? Ang suporta sa probinsya sa mga athletes. Muna hindi ka mo matingala ngati damo sang mga atleta sa probinsya ang naga-excel. Kaya suportado sang Iloilo Provincial Government. Tisubong, aside sa incentive, may ginaplano ang Sports Development Office nga aside sa incentives, dugangan pagid. Okay? Dugangan pagid ang kadalagan or ang incentive sang mga players nga maka-break sang record, mga record holders bale. So for example, gin-explain ni Sir Ray kung 10,000, example lang nino, kung 10,000 ang nakuha niya kay nag-kampiyon siya tapos record holder pa gid siya, another 10,000. Kaya gin-explain niya kumbaga pareho lang kamo sang nadagaan, ngati ikaw yan nag-record holder ikaw. Kung may mga duga nga mga incentives no para sa mga kampiyon, which is para sa akon dapat may hindi man gid nga dako ang diferensya. Kumbaga for example, kung ang incentive be 7,000, 5,000 ang silver, okay na ni silver gamay man lang diferensya. Unlike kung 10,000 ang gold, 5,000 ang silver, dira mo makita nga maninguha ka pagid bala. I-push mo pagid ang imong limit sa patag sang hinampang. I believe no,
big help gid ini sa mga athletes naton diri sa probinsya sang Iloilo. Kag sa nasiling ko na sana all gid para sa mga athletes sang Iloilo Provincial Government. Trentay 6 minutos makaligad sa taknak alas G. Sa aga magatag lang kita sa pila ka mga pahanumdum, magabalik lang ang programa Sports Zone. Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintaying tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Naging desisyon ng impeachment court na ibalik muna sa Bureau of Internal Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Minahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Kakaroon ng Philippine Marine Corps ng isang aktibidad. Ay siya, ito ay ang fun run. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagungdong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gububuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Malana. Siyempre, si Major John Malana, ang head nila ng Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Nido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero, what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, 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 alam ko nakakapanik. Pero, lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil, kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar nyo. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. malalapot na sebo o grasa o kaya masansang na amoy. Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news report sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave.
lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako ng 1 minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin syempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. 42 minutos makaligad sa takna ang alas 10 sa aga. Parayan ka mong nagapamati diri sa gyapon sa programa Sports Zone. Tapos ang pila ka mga updates no from Iloilo Provincial Government sining educational assistance program nga ikahatag sang probinsya para sa 80 ka qualified athletes. This time magkakwa kita sang report. Ito ang latest sa FIFA World Cup. Ang kabiyanan, round of 16 na ini. Yun na bilang ang mga teams na mag-advance sa quarterfinals. Kuwantang detalye sa report ni Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Hope, mayong aga. Mayong aga po sa 2026 FIFA World Cup, duha ka football giants ang nagpauli na. Ina ang Brazil sa tapos malutos sang Norway sa isa ka mabaskog nga performance ni Erling Haaland, samtang ang Portugal naman ang napatumba sang Spain. Unahon naton Paul no sa Norway versus Brazil. Makasaysayan ang kadalagan sang Norway matapos nga maperde ang Brazil sa score nga 2-1 sa round of 16. Si Erling Haaland ang nangin bida matapos nga makascore sang duha ka goal sa later part no sang game. Ang una nakukuha niya sa 79th minute kag ang ikaduha amo sa katapusan sang hampang. Bisan nga naka-score Paul no si Prince Neymar sa Brazil pinaagi sa penalty sa stoppage time. Kulang ini agod nga mabawi pa or makabawi pa ang Brazil. Bangod sini unang higayon ini no nga makasulod ang Norway sa World Cup quarterfinals. Masugat sini ang England para sa pwesto sa semifinals. So nakatabla na karon Paul no si Erling Haaland sa Norway sa kanday Lionel Messi kag Kylian Mbappe sa France sa unahan nga karera para naman iniya sa Golden Boot no Golden Boot nga may ara sa tigpito na sa ka mga goals no si Lionel Messi, Erling Haaland kag Kylian Mbappe. So may 7 na sila. So balantayan sino ayan ang magakuha sa Golden Boot Award. Samtang natapos naman no ang World Cup journey sa Portugal. Isa lamang ka goal no ang nag-decide sa kapalaran bangod nga maka-score no si Michael Merino sang Spain para ang iyang winning goal no na naubra niya sa stoppage time para sa 1-0 nga kadalagan kontra sa Portugal. So antes no ang game nagbahayag na gid man niya no si Cristiano Ronaldo sang Portugal nga amo na ini ang iyang katapusan nga World Cup. So sa kaperdian sang Portugal madamo subong Paul no ang nagapamangkot kung inibala katapusan naman sang international career sang isa sa pinakasikat nga football player sa kalibutan si Cristiano
Cristiano Ronaldo. So ang pamangkot naman niya natin para sa aton nga mga tagpalamati Paul, no, sinuayhan ang magakampiyon, no, para sa 2026 FIFA World Cup. Magapadayon bala ang Norway sa ilang makasaysayan nga kampanya o kung may lain, no, nga magakuha sa tigulo for the 2026 World Cup. So pwede na nila i-comment sa comment section para mabalaan taman, no, ang ilang mga sentimiento. Kung may mga dugang pa nga mga sports update, bantayan ng ina, no, diri sa Sports Zone, Paul. Hupbalan mo si Cristiano Ronaldo kag si Lionel Messi. Kumbaga, kung sa basketball, may debate Michael Jordan o kung LeBron James. Ang debate sa mga fans ng football, Cristiano Ronaldo bala o kung Lionel Messi ang GOAT Yes, sa football. Kag ti amo na, no, dami lang sampang nga football kay ti hindi mo ma-predict nga sure na niyang amo ni nga team kay ti ara si Messi, ara si Ronaldo, kumbaga team effort sa gihapon. Yes, no. Kag balantayan Paul kay ti buhi paya sa hampang, no, ang Argentina. So defending champion sila ya. Okay. And running man para sa Golden Boot Award si Lionel Messi. So 7 goals, no, for the 2026 FIFA World Cup. And na-surpass naman niya ang pinakamadamo nga goal sa kasaysayan sang World Cup. So history maker ini, no, si Lionel Messi. And hindi man natin pwede i-undermine, no, ang ikasarang ni Cristiano Ronaldo. And kung lantawon naton hindi gid ya matapos-tapos ang debate kung sino bala sa ila ang greatest, no, nga football player. So ang mga fans siguro nila, no, ang makasabat gid, no, kun nga abala para sa ila GOAT nila, no, si Messi kag si Cristiano Ronaldo. Siguro depende man sa sa impact nga nahatag Yes. sang mga atleta, no, kung ang style of play nila, kung Ronaldo ang gusto nila mo ni nga style ang ilang nga ginahimo sa ilang paghampang man sang football. Pero aside sa sining duwa, no, ka mga makabig naton baskog sa patag sang football, ara man si Mbappe sang Yes. France. Oo. Ngati last FIFA World Cup silang nag-engkwentrohanay sang Argentina. Yes, that is correct, Paul, no. That's why isa man sa ginahulat-hulat kun bala magsambuwa liwat, no, ang France versus Argentina sa finals sang 2026 World Cup kay gusto man, no, nga depensahan or kwaon liwat, no, sang France ang kampyonato, no, sa FIFA World Cup, especially sila ang nagsambuha last, no, nga 20 or rather last FIFA World Cup. But siling gani nila, Paul, no, household name na ni ang mga ngalan niya, Messi, Cristiano Ronaldo. So maybe it's about time mga ipasa man ang baton sa mga younger generation, no, Kylian Mbappe kag Erling Haaland. Hopefully iban pa nga mga names, no, sa patagsang football. Okay. Hope madamo gid nga salamat. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torchante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Madamo gid nga salamat, Hope Torchante sa report. So next week pantayan kung sino ang mag-advance sa matapos ining round of 16. 8 na lang ka teams ang mag-sambuwa sa quarterfinals. Hindi ang football nga daan, ano gid niya? Kumbaga kung sa popularidad, why ni sila gapaulihi sang basketball, amo na nga gid nakatutok, no, ang mga fans sa bilog nga kalibutan sa sining 2026 FIBA World Cup. Idugang lang nato, no, ining update. Okay, dali lang. Ang aside sa duwa ka ka teams nga magasulod na sa round of o sa quarterfinals, bawgin nagali, no, gintapos naman sang Belgium ni ang handom sang USA sa score nga 4-1. Actually masakit ang ambang sang Spain kag Portugal kaysa stoppage. Sa stoppage na perde, no, kumbaga do man og hingapos na lang, kumbaga ang
ang ginapananaw na sa mga players, ano na, pinaltihan na, ano na lang ang last, ang ano na bla, anong tawag sina nga penaltihanay na lang. Kumbaga, 5 ka mo nga penalty kick. Kung sino pinakadamo nga mapasulod amo ng daog. Galing ti naka-score pa ining player from Spain. Kagti no matulo gani tuluha ni Ronaldo, no? Iti ano na. Do laban-laban last niya na ining hampang sa World Cup pero hindi matawaran ang kontribusyon nga ginhatag ni Cristiano Ronaldo. Hindi lang sa FIFA, no? Kundi sa patag sang football. So saludo gid, no, sa mga fans dira man ni Cristiano Ronaldo. Natamyaw naton sang maayong aga nga aton amigo, no, from Leyte. Suki naton nga tagpalamati si amigo Austin Montaño. Palapahuway kita nay sa NBA. Kay pila pagawa ka bulan ni mga 4 ka bulan nga pahuway pero may mga pilaman ka mga updates, no. Iga-discuss naton sa masunod nga edisyon sang programa Sports Zone. Ginapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side. Sa studio, Mr. Rochel Jones Otahero sa transmitter. Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Updi ninyo kami liwat sa sunod nga semana sa isa pagit ka oras nga programa sa pagtipong sang hinampang kag sportsmanship. Ini ang Sports Zone. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Walis na plastic ay hindi dapat Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy.